Hamon at pagkakataon. Kalimitan, nakikita natin ang buhay para bagang palaging may balakid at mas maganda ang damo sa kabilang ibayo. Sa tamang pagsasanay, kaya natin laktawan ang ating mga balakid at magtagumpay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sunny Libiste po ang inyong lingkod. Ngayong araw na ito, tatalakayin natin ang mga pagbabago sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa Timog Katagalugan. Makikita natin ang pag-unlad ng iba't ibang bayan. Makikilala natin ang mga bayaning kaagapay ng Batangas at Laguna tungo sa kaunlaran. Masasaksihan natin ang galing at talinong Pinoy. Kapag nabanggit ang Batangas, marami tayong bagay na pumapasok sa isipan natin. Kaping barako, balisong, bulalo, pinya, at marami pang iba. Siyempre, kilala rin natin ang Batangas dahil ito ang isa sa 8 lalawigan na naunang umalsa laban sa mga Kastila. Kilala din natin ang Batangas sa kanyang pagtugon sa mga hamon ng panahon. Gaya ng niyog na ito, pagkakataon na sumisibol, sa bayan ng mga bayani, bayan ng Batangas, maraming pagbabago. Nakikita natin sa lalawigan ng Batangas na ang pagbabago at pag-unlad tuloy-tuloy na. Meron ng kung tawagin yung critical mass. Ito sa kanya ng sariling lakas at dami at bigat, patuloy ang pag-unlad sa lalawigan ng Batangas. Yung mga itinatayong mga industrial estates, totoo lamang 12 ang pinasisimulan. Inaasahan natin na sa darating na taon mag-uumpisa na ang muling pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas at ng buong Asia. Kaya't dami pa ang mga mangyayari dito sa atin na pag-unlad. At magpapatuloy sa palagay ko na kalahati ng total exports ng buong bansa manggagaling dito sa Calabarzon. Yung iba pang mga pangangailangan ng bansa, kaparis ng mga fuel, gasolina, dito rin ang gagaling. Ang 65%. At ngayon, yung mga power plants, meron ng mga natatapos, merong tapos na, at meron pang matatapos dito sa darating na 2 hanggang 3 taon. Na sa kabuuan ay 60% ng pangangailangang elektrisidad ng buong Luzon, kasama ang Metro Manila, manggagaling sa lalawigan ng Batangas lamang. Yung ating mga tourism projects, mga ipinagagawang mga hotel, resorts, hindi na mapipigil yan. Yung mga high-valued crops, yung mga mamahalin, mga bulaklak, mga gulay, mga punong kahoy, napakarami ang manggagaling dito. Kaya't nakikita ko na sa mga darating na taon ay malaki ang may tutulong ng lalawigan ng Batangas, hindi lamang sa mga taga-Batangas, kundi sa buong Pilipinas para may angat natin ang pagtingin sa mga Pilipino. Kaya kailangan maging world-class. Yun ang ating pinag-iiging ngayon, itinataas ang antas ng ating paghahanda at nang sa ganon ay mas marami ang mabigyan ng pagkakataon. Sa pag-unlad na ito, ay hindi maaari na wala tayong karunungan, wala tayong pagsasanay. Kaya't dito tumutulong ang TESDA sa lalawigan ng Batangas. Magiging hindi totoo at magiging medyo malambot at mahina ang pagsulong at pagtaas kung ito ay hindi sinasaniban at pinagtitibay ng karunungan at pagsasanay. At dito ang lalawigan ng Batangas
ay katulong ang TESDA. Ito ang Lima Technology Center, isa sa mga industrial parks natin dito sa Batangas. Ang Lima Technology Center ay isang tinatawag na New Generation Industrial Park. Dito pwede mag-locate yung mga manufacturing concerns which are light, non-pollutive, at dito nila mahanap lahat ng kailangan nila para sa kanilang manufacturing processes. Gaya ng tubig, ng kuryente, mga nagtatrabaho, at lahat ng kailangan nila para maging successful ang kanilang production at export ng kanilang mga produkto. Ito ay isang special economic zone, kaya marami silang incentives at advantages na mahahanap dito na hindi nila makikita sa labas ng industrial park. Director Safra, ano po yung mga layunin ng inyong Memorandum of Agreement kasama ng Lima? Ang layunin ng Memorandum of Agreement na pinirmahan namin kasama ang Lima Technology Center ay upang magbigay ng kasanayan sa mga kabataan at mga tinatawag nating unemployed adults sa probinsya ng Batangas. Ano naman ang magagawa nito para sa Lima? Itong Memorandum of Agreement na pinirmahan namin kasama ng TESDA ay magbibigay ng parang much more sources of power or manpower para sa Lima. At the same time, yung communities na nag-host sa Lima ay magkakaroon ng mas magandang opportunity para pakinabangan yung mga makukuha nila para sa Lima. At para sa TESDA naman? Kami sa TESDA had always believed na yung trabaho namin, which is technical education and skills development, ay hindi namin makakaya on our own. And so, itong Memorandum of Agreement only gives us the opportunity na makipag-partner sa industriya. At ang industriya naman ang silang mag-e-employ na mga nabibigyan namin ng kasanayan. So, ano magiging epekto nitong partnership na sinasabi ninyo? Ang isa pong problema noon sa technical education and skills development, nagkakaroon po tayo ng maraming graduates. Ito po mga graduates natin, hindi na e-employ dahil sa wala po yung tinatawag nating matching ng labor demand at saka labor supply. Kami po sa TESDA, we supply labor. Dapat po yung mga sinusupply namin, babagay sa pangangailangan ng mga industriya. Yun po ang tinatawag natin, matching of skills demand and skills supply. Dito sa Lima, marami kaming kailangan na magtatrabaho dito. Ang aming projections in the next 10 years, we will probably need about 60,000 workers. So next year lang, siguro another additional 10,000 workers ang kailangan namin. At napakahirap mga bastang kukuha ng workers galing sa eskwelahan o galing sa ibang trabaho. Kailangan meron silang tinatawag na pre-training or screening bago sila makapasok o matanggap sa mga industriya sa loob ng industrial estate. Kaya napakahalaga nitong Memorandum of Agreement with TESDA dahil yung mga workers na kukunin namin ay ihahanda muna nila bago sila mag-apply sa Lima Technology Center. Puntahan natin ang Shell at EAI dito sa Batangas upang malaman natin kung paano makipag-ugnayan ang TESDA sa iba't ibang mga industriya. Matagal na ang Shell sa Philippines. Mga 100 years na in the company, in the country. And pero dito sa Batangas, 1960. So almost 40 years. 40 years na. Yung pinakaunang project na pinili ng Shell Foundation na suportahan ay yung scholarship ng mga out-of-school youth dito sa NMYC. That was the precursor of TESDA. Transfer ng technology. And that's where TESDA and Shell Foundation, we see eye to eye. Ito namang malampaya, ito ngayon ang project ng Shell na I think will bring a lot of hope for the Filipino. This project is the single biggest foreign investment in the history of the Philippines. And we are drilling and developing wells, natural gas wells in Palawan. We are building a 504-kilometer pipeline mula sa Palawan hanggang Batangas. And dito sa Batangas, we are building yung what we call the onshore gas plant. The eyes of the entire petroleum industry nakatingin dito. This is one of the few projects, natural gas, na ongoing sa buong mundo.
Itong project na ito, ang dami nang na-employ na Pilipino. Mga 1,500 din ang mabibigyan ng trabaho dito as a result of this project. Itong TESDA, nagtitrainee. Ito yung sangay ng gobyerno na kinukuha yung mga out of school youth o yung mga kabataan para sa kanilang para paghahanda sa kanilang paglaki at sumama sa industrialization program ng gobyerno. Itong it's more on educating o ine-educate nila ang mga kabataan kaysa mapunta sila sa mga ibang masasamang isip. And yung relationship niya sa EAI? Ang TESDA is our partner doon sa mga training. I see. Partner namin sila sa mga training para sa paghahanda naman sa mga skills na kailangan namin. So sa kanila kayo kumukuha ng skilled workers? Oo, sa kanila kami kumukuha ng skilled work. Kaya partner na namin sila dahil kasama namin hanggang sa paggawa ng kung ano ang mga iti-train natin na kailangan ng industrialization. Okay. At ano naman ang kinaiba ng mga manggagawa na nanggaling sa TESDA o na-train sa TESDA? Napakalaki. Ang pagkakaiba ng mga na-train sa TESDA, habang bata pa sila, nagkakaroon na sila ng kaalaman para sa mga kung ano ang mga gusto nilang skill o maging trabaho pagdating ng araw. Now, kung ikukumpara natin yung mga dati naming empleyado, kumbaga sa kinuha namin sila as helper, na nagsimula na nagtrabaho, napakatagal ng panahon para maging helper at matutunan nila yung isang bagay. Pero pagkagaling sa TESDA at nakuha mo siya, magsisimula na siyang skill dahil meron na siyang kaalaman at sa loob ng napakaikling panahon, nagiging marami siyang alam, marami siyang nagiging, kumbaga sa kwan, nagiging pinakamagaling siya dun sa grupo. Lahat ng makikita ninyo dito sa planta na skill, tinitraining ng TESDA. Specialized talaga ang training. Specialized talaga ang training. Maaari po ba nating makapanayam yung mga ibang trainees ninyo o ibang mga workers ninyo na galing sa TESDA? Oo, marami na. Kasi nandito yung mga, unang-una yung mga nagta-champion sa mga competition natin. Dito Champions? Sa national champions. So, nandito sa Kwan. Because ang Kwan namin is we breed champion. Ganyan din ang TESDA. They breed champion. Lalong-lalo na Para nang sa ganon, yung quality ng trabaho, pumaris tayo sa mga dayuhan. Gaano kahusay ang training ng TESDA? Pang Pilipinas lang ba o world class? Kausapin natin si Nenia Escueta. Ano bang ginagawa mo dati? Bago ka naging welder? Wala po. Pagkapasok ko po ng high school, nag-enroll ako sa TESDA. Pero noon po, wala pa pong tuition yung TESDA. Then, kumuha po kami ng exam at pinalad naman akong makapasa sa exam para maging isang welder. Doon po kami nag-training ng yung unang pamantayan sa paghihinang. Ano naman ang inabot mo bilang isang welder? Marami po akong natutunan bilang isang welder. Sa katunayan, nilaban nga po ako ng kumpanya namin at ng TESDA para sa isang competition sa larangan ng welding. Nagpalit bang buhay mo dahil dito? Opo, malaki po ang nagawa sa akin ng welding. Unang-una na ipakita ko yung kakayahan ko bilang babae, hindi lang pantrabaho, dahil iniisip ng iba, welding pantrabahong panlalaki yan. Pero sa pamamagitan ko bilang isang babae, napatunayan ko na kaya rin pala ng babaeng mag-welding. Sabi nga sa akin, champion welder, hindi naman sinabing babae. Ano-ano na bang mga awards? Ano yung ibig sabihin ng champion? Unang-una po, nanalo po ako dun sa sa regional welding competition. Na doon po ay 6 po kaming magkalaban at ako po yung napiling champion. Then yung pangalawa, yun pong national competition, ay na po yung buong Pilipinas na naglaban-laban na hindi po sa pagmamalaki, ako lang yung babae, then ako po yung isa sa nag-champion. Ikaw lang babae, ikaw pa nanalo? Opo, tapos ito galing. pong huli nitong ASEAN competition,
kung saan kalaban natin yung Singaporean, Malaysian, ganyan. Aba, Ako po international. yung ASEAN countries pa, mga 9 countries po yun. At ako po yung pangalawa sa nag-champion. Then yung ako naman po yung napili bilang isang awardee sa Magsaysay Award. Ako rin po nanalo sa regional at saka national. Galing naman. Ano pa natutunan mo sa TESDA, liban sa welding? Malaki rin po nagawa sa akin ng TESDA. Sa katunayan, nung po sa competition, bago po kami sumabak sa competition, itinetrain pa po nila kami kung paano namin i-develop yung aming mga sarili. Yan si Nina Escueta. Bagong bayani, National Skills Competition winner, silver medalist sa ASEAN Skills Competition, regional winner sa Ramon Magsaysay Awards, national awardee sa Ramon Magsaysay Awards. Higit sa lahat, isang outstanding worker, galing at talino ng Pinoy. Niya, gusto rin ako itanong. Nasabi mo na lahat ng award mo. Opo. Balita ko, hindi lamang yun ang mga awards na natanggap mo dahil sa trabahong ito. Opo. Balita ko, hindi lamang ikay nag-champion, nakahuli ka pa ng champion. Yun nga po, pinakamaganda, nakahuli ako ng champion. Paano yun? Sa isang competition po namin, bali hindi po kami magkakilala pa noon since nung lumaban kami ng national sa Cebu. Nakita ko na po siya doon dahil nag-champion din po siya noon sa refrigeration air conditioning. Bali, katulad ko rin po siya ng narating. Kung anong narating ko ngayon, siya rin narating yan. At TESDA trained rin siya. Opo, bali TESDA train po siya sa Region 1. Bali, La Union siya ng pumasok sa TESDA. Noon po, nagpakilala siya sa akin, pero hindi ko naman siya gaano pinapansin dahil ang alam ko, makikipagkilala lang siya as a champion din. Tapos nitong mga huling araw na nagkita ulit kami nitong sa lalaban kami sa ASEAN, nakita ko ulit siya doon. Doon parang na-develop na. Nag-international pa yung development niyo. Parang doon na po kami na-develop dahil halos 1 year kami magkasama dahil sa training. I see. Ano naman ang specialization niya? Welding rin? Hindi po, refrigeration air conditioning. Lamig? Opo. Init at lamig? Opo. Nagsama? Tama pong combination niyo. Dahil sa TESDA, si Nina Escueta, champion welder, champion wife, at ngayon, champion mother. Ang galing talaga ng Pinoy. Tamso, TESDA, makapasok nga. Parang Jeff, ano ba ka talaga ang Tamso? Abay, alam mo ko yung Tamso, yan ay komposisyon ng tatlong bayan. Tanawan Malbar, Santo Tomas Metal Shop Owners Association. Yan ay asosasyon ng mga micro industry, mga maliliit na shop. Pag nasasabi nilang Tamso, palagi nilang kinukonekta sa TESDA. Ano ba yung connection niyo sa TESDA? Ay malaki ang suporta ng TESDA sa amin, malaki ang connection. Halos lahat ng aming mga sinasagawang training nagpapasilitate itong nagsusuporta sa amin itong TESDA. Nasabi mo, asosasyon yan, di ka? Yung bagang asosasyon na sinasabi mo, ay paano ka ito na iba dun sa mga ibang asosasyon? Siguro sa quality, baka nakaka-ahead kami dun sa iba. Quality ng trabaho at quality ng training sa ngayon. Kasi kami nagkakaroon ng mga series of trainings, mga trainers training, saka mga skills training. Para naman ma-maintain namin yung quality. Sinasagawa, rin kami nakakandak din kami ng training para sa aming mga trainers. Ano naman nangyayari din sa mga trainees ninyo? Ang iba, yung mga natututo, ay na-absorb ng mga shop owner at nagiging empleyado. At yung iba naman na i-recommend namin sa ibang mga industry.
At yung iba naman, hinihimok na namin maging isang entrepreneur. Alam naman natin ng technology ngayon talagang mabilis. So para naman kami aware dun sa technology, nagkakandak talaga kami ng mga skills upgrading. True Sa TESDA. mga, at TESDA ang nagbibigay sa amin. Sila nagbibigay ng trainer, ganun, ang resource figure ay sa kanila. At saka yung mga EG na ginagamit namin sa training, kamukha nitong mga AFI, ay galing sa TESDA. I see. Yung dual training na palaging nababanggit tungkol sa automotive yung sa inyo, hindi ka? Eh, paano namang ang sistema nun? Yung DTS na sinasabi, yung dual training system, ito ngayon yung modernong approach na. Ang aming approach dito, 5 days siya sa in-center, in shop, and then isang araw sa in-center para sa mga theoretical. Kasama na rin dito itong mga safety, gano'n. Nakapag-produce kami ng magagaling at makikita natin sa aming mga records, pagdating sa mga kompetisyon, maganda. At, Anong ibig mo sabihin maganda? wala akong natatandaan since nung kami sumali sa kompetisyon na kami umuwing talo. Lagi kami panalo. Laging gold. Medyo. Lahat ng angulo. Ang ibig mo sabihin tuwing lumalaban kayo panalo? Abay, talagang lasa ko yun ay nasa dugo na namin mga taga-Tamso. Naman. Naman ka rin naman. Sa mga katwid, itong mga ito ay natututo, kumikita, nakakapagnegosyo ng sa kanila. Pwede ba nating sabihin ngayon na itong Tamso na to ay nagiging dito? Abay, sa pagkapupunta yun, doon na nga. Alam ba ninyo na ang TESDA ay nagbibigay din ng agricultural training? Sa Dagatan Family Farm School, ibang klase ang pagsasanay nila. Ikwento mo nga sa akin kung ano ba itong Dagatan Farm School na sinasabi mo. Ito pong Family Farm School, Dagatan, ay eskwelahan ng mga anak ng mga farmers dito sa nasasakupan ng Batangas Province, saka dito sa Lipa City. Ngayon, ang aming pong mga binibigay dito kung ano ng mga farmers, yung mga farmers po dito, sila yung nagpapaaral dito sa aming eskwelahan. At ano naman ang mga programa nyo dito? Ang mga programa po, yung mga tinuturo namin ay ito mga agricultural subjects na kagaya ng agricultural technology, agricultural mechanics, saka yung mga subjects na kailangan ng isang mga bata na nag-aaral sa high school at sa post-secondary. Paano ngayon napapasok ang TESDA sa ano? Balita ko meron raw kayong sistema dyan. Kami po ay nag-o-offer ng high school at saka ng post-secondary. Sa post-secondary curriculum, nariyan po yung dual training system na i-implement galing sa TESDA. At ang TESDA po ngayon dito ang nagtataguyod para itong dual training gaya nung sa kumpanya, sa practicum, at itong school, itong farm na ito yung laboratorio nila. At yung sa school naman namin na doon sila nag-aaral ng theoretical learning. May kaugnayan bang TESDA sa pribadong paaralan? Itanong natin kay Brother Rafe ng De La Salle Lipa. We have informal, both informal at formal agreements tungkol sa manpower development. Ito po yung HRM. Yung HRM at saka some mga skills programs, yung mga short term are available to us, where we get invited on a regular basis. Pero yung talagang very formal arrangement namin is the HRM, the 2-year program. Well, sila ang nag-encourage sa amin to go into areas that we'd never thought of kasi alam naman nila ano mga kailangan ng Batangas at yung Calabarzon. And so they let us know about opportunities. They open windows for us. And then they provide, yung mga expertise, they provide programs, courses, and all they're asking from us is to provide the space, the teachers, and things like that. So, yeah, it's a good partnership. Kasi kung wala naman yung TESDA, we probably will not go into these kinds of training programs. Training, skills matching, entrepreneurship, livelihood programs.
Sa pamamagitan nito, lumalabas ang galing at talino ng Pinoy. Nandito tayo ngayon sa Laguna. Kung kilala ang Batangas sa kanyang katapangan, kilala naman ang Laguna sa kanyang pagkamalikhain. Nakitang-kita sa mga obra maestra ng ating pambansang bayani. Tulad ng Batangas, wala ring patid ang pag-unlad ng Laguna. Maraming kaganapan, mga dagli ang nakikita at yung iba naman na hindi dagli ang nakikita. Sa mga dagli ang nakikita, ang mga bagong lansangan, ang mga pinalapad na lansangan, ang mga dumaraming factories o pagawaan, ang mga bagong gusaling ginagamit na eskwelahan, ang mga barangay hall, ang mga bagong ospital, ang mga bagong daycare centers, ang pagbabago sa infrastruktura sa Kapitolyo, ito ay very visible sa ating mga mamamayan. Nakikita nila ito at sila ay natutuwa. Marami rin yung hindi dagli ang nakikita, yung mga invisible. Tulad ng pagbabago ng pagtingin ng mamamayan sa ating pamahalaan. Ang masasabi nating malinis na pamamahala at matipid na paggastos ng pamahalaan at sabihin nating ang pag-iwas sa tinatawag na graft and corruption. Ito ay unti-unting nakikita ng ating mga mamamayan na napakahalagang pagbabago o kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. Ating mga pagsasanay ng mamamayan ay isang malaking proyekto sa ilalim ng Laguna Employment and Manpower Development Council na siya namang TESDA rin. Itong mga pangyayaring aking nabanggit ay nakapaloob dun sa 21-point development program sa lalawigan ng Laguna. Moral Recovery Program, to Livelihood and Cooperative Development, Employment and Manpower Development Program, Health and Nutrition, Environmental Protection, Youth Welfare, Sports Development, Children, Women and Family Program, meron ding Senior Citizens, Veterans and Elderly Program, meron ding Ecotourism, merong Solid Waste Management Program, may Traffic Engineering and Management, merong Trade and Commerce, Agricultural Productivity, Balanced Industrialization, Finance and Ways and Means, and Government Reorganization. So, 21-point development program, doon nakabuod ang lahat ng mga bagong kaganapan dito sa lalawigan ng Laguna. Ang Laguna ay number 1 sa sports development, number 1 in health delivery services, number 1 in the promotion of youth welfare, in employment and manpower development ay nangunguna rin ang lalawigan ng Laguna. In investments in the light and medium industry ay number 1 ang Laguna for the past 4 years or more. Ang dito sa aspeto ng pagpapalaki ng kita ay number 1 din ang Laguna, especially in real property tax collection. So the leadership will play a very critical role. Isang mahalagang programa ng Laguna ay ang FAITH, Food Always in the Home, sa pangunguna ni Ginang Lori Lina. FAITH ay Food Always in the Home. FAITH, palagi ang may pagkain sa bawat tahanan. Ang konsepto nito ay talagang magkakaroon ng kasiguruhan sa loob ng tahanan kasi ang bawat sulok ng tahanan gagamitin, ipinaplant sa mga gulay, sa prutas, sa mga herbs. Sa ganong pagkakataon, kung kahit na walang trabaho ang pamilya, kahit na walang trabaho ang ama't ina, lagi may pagkain kung magtatanim na sila. Nagsimula ang FAITH, napakasimple, sa sarili kong bahay. Nung umabot yung punto, medyo ina-crunch kami ni Joey. So, sinabi ko, magtatanim ako ng gulay para makadagdag sa aming
sa aming pagkain. Ano? So nagsimula kami magtanim ng gulay. Tapos din tumuloy na from there, pinag-aralan ko yung pinakamagandang paraan. Tapos may na-meet ako na mga tao na nagtuturo ng companion gardening, ng mga iba't ibang paraan para organic, walang ginagamit na chemical, safe talaga yung mga gulay para sa pamilya ko. So nung nakita namin ni Joey, ang ganda nito makakatulong hindi lang sa aming pamilya, kundi pati na rin sa mga iba, sa lahat ng mga pamilya dito sa Lalawigan. So ni-launch ang faith program. Meron tayong kombinasyon ng mga gulay, ng mga halamang gamot, ng mga prutas, pati ng mga hayop. Lahat edible. O kaya lahat may gamit. Pwedeng medicinal, pwede ring food value. Kasi alam mo, kung kapag pinagtanim mo ang mga gulay at saka mga halamang gamot, yung mga halamang gamot may insecticide value. Ang TESDA tumutulong sa aming programa sa pamamagitan ng training for a rice ratooning program. Kaya hindi ito ordinaryong pagpapatubo ng rice. Alam mo ba yung rice, kapag tinagpus pa yan mga a few inches from the ground, tapos idinapa mo, magsa-sprout ulit yan. It has a natural ability to reproduce. Pag idinapa mo, may nodes yan, nagsa-sprout ulit. So you don't always have to plant and plant and plant. So, Kusang sumisibol. but using a scientific method of ratooning, kasi may traditional, this is a advanced and rice ratooning technology, which is what TESDA is helping us sa pagta-training. Minsan ang pagtatanim, and then you can ratoon 2 or 3 or 4 times. So sa isang taon, minsan ka lang magtatanim, 3 beses ka pang additional harvest. So ang laking savings sa mga magsasaka. Sa mga community development programs tulad ng FAITH, nakikita natin ang pagkamalikain ng mga taga-Laguna. Makikita natin ang kakaibang pagtatanim ng kaalaman na siyang nagpausbong sa tagumpay ni Alda Lontok. Sa ngayon po ay nagagawa ako ng mga flower na gawa sa rubber at nagtitrain din po ako sa iba-ibang bayan para makapagbigay ng kaalaman ng mga gustong magkaroon ng hanap buhay tungkol po sa kahit nasa bahay lamang. Nakakita ako ng mga rubber na ang design po nila ay mga saging. So ang sabi ko sa akin ng mother ko ay gumawa ako ng ibang disenyo dahil kaya kong lumikha ng ibang disenyo gawa sa rubber. So ang ginawa ko po ay bumili po ng materyales ng aking magulang na gagawin ko sa bulaklak. So ang ginawa ko po, nag-drawing ako, then nag-uti-uti po ako nag-design ng aking disenyo at naggawa po ng mga bulaklak. Ang papel ho ng TESDA, sila ho ang nagbibigay sa akin ng kaalang na information kung saan ako magti-training at malaki ho ang tulong na ginawa nila sa akin sapagkat sila ang nagbigay sa akin ng mga honorarium na binibigay nila sa amin, allowance, at sila ho ang naging daan upang makasali ako sa isang contest na yung Senator Ramon Magsaysay. Sila ho ang nagbigay sa akin upang magkaroon ng isang magandang pagkakataon para makasali sa contest na yun na ginanap ko last year laang. Binigyan nila ako ng isang karangalan na hindi kayang bayaran ng pera. Nakilala ho ako ng iba-ibang bayan dahil sa binigay nila sa akin na pagkakataon. Sila ho ang gumabay sa akin upang maabot ko ang karangalang ibinigay sa akin. Ito po ay isang taon-taon po nagbibigay sila ng awards sa mga manggagawang katulad ko na self-employed po. Nanalo po ako sa regional. Binigyan po nila ako ng trophy and then binigyan po nila ako ng halagang ipandagdag sa aming puhunan. At yung pong karangalan ko na talagang kasiyahan na marating ko yung at makaharap ang mga taong hindi ko pa nakakaharap. Sila rin po ang nagbigay sa akin ng daan para makapagturo sa iba-ibang bayan upang magkaroon ng income na panghanap buhay po namin. Ang pananaw ko sa TESDA ay isa sila sa mga taong talagang dapat parangalan para kasi marami sila natutulungan ng mga out of school youth at ang mga taong katulad ko kung mga self-employed. Malikain, mapagbigay, makatao. Si Alda Lontok ay isa ring kampyon na hinubog ng TESDA. Siya ang nangangatawan ng excellence.
Sa larangan naman ng excellence, magandang mabisita natin ang mga CTEX ng Laguna. Bisitahin natin ang Laguna State Polytechnic College at ang GEMSAT. Yung Center for Technical Training Excellence, isang special project ito ng LEMDC o ng TESDA. At tatlong paaralan ang na-transform into Centers for Technical Training Excellence. Ongoing na ito, hindi ito yung plano na ang curriculum ng eskwelahan, yung GEMSAT nga, Jacobo Gonzalez Memorial School of Arts and Trades at saka yung San Pablo City National School of Arts and Trades, yan ay ginawang Center for Technical Training Excellence in Electronics Technology. At yung Laguna College for Arts and Trades na bahagi na ngayon ng Laguna State Polytechnic College, yan naman ay Center for Technical Training Excellence for Automotive Technology. Anong ginawa ng TESDA rito? Binago yung curriculum. Nakakuha pa ng grant sa New Zealand para ma-review yung curriculum ng mga eskwelahan ito at binago ang curriculum para maging tugma sa mga pangangailangan ng industriya, ng automotive industry at saka ng electronics industry. Matapos mabago yung curriculum ay yun ang mga facilities. Tulong-tulong ang TESDA o ang LEMDC maghanap ng pondo para mabago yung mga facilities. At yung mga equipment, gano'n naman ay tumulong naman ang private sector. Sa planta namin sa Cabuyao Sani, we do 3 different products, and these are essentially what we call power transistors and power rectifiers, RF communication modules, and general application modules. We also supply the products to the communication industry, both base communication and cellular communications. The other products, the general application, of course, we supply to Philips, the other Philips companies, for use in consumer products, as well as some other companies in TV, computers, and all these things. We decided to support the program of TESDA in terms of providing training to the youth in Laguna. Dito po sa aming school, siya ay naibigay sa TESDA upang magbigay ng kasanayan sa mga technical courses. Kami po dito sa GEMSAT, pagkatapos ng isang semester o isang taon, nagpapadala po kami ng aming on-the-job training sa mga estudyante namin sa mga kumpanya. Ayan po ay sinasabing Jowaltech. At dito po sa mga ugnayan namin, meron kaming magandang ugnayan dito sa Philips Cabuyao. Nag-develop kami ng curriculum. Kami pa ay binigyan ng pagkakataon na makapagpadala ng aming mga instructors upang mag-training actually sa kanilang mga operation doon sa industry. As a private participant in the Center for Technical Training Excellence, that they would like us to participate by way of, number one, helping in developing curriculum or curricula which will teach subjects needed by the industry. The second component of that program is improving the competency of the instructors. The third component being improving the instructional equipment and capabilities of the schools to supplement the theoretical teaching or theoretical learnings of these students. Siguro I can explain it better by saying, while we are helping the schools develop curriculum needed by the industry, it does not help if we don't have instructors who can teach this curriculum well. Again, it does not help if you have a very good curriculum, effective instructors, if you don't have equipment in the schools to assist in the learning experience of these students. At saka, meron din silang mga tools and equipment support sa amin upang maitugma ang aming pagtuturo doon sa aktual na pangangailangan. Lahat ng aming hinahire ay
either we ourselves help them undergo dual training, and of course, the other employees whom we hired are people who have already undergone initial training with TESDA. The people or the young people who have been trained by TESDA are of the same quality as those that we ourselves have trained in the dual training. As you know very well, the process in semiconductors, it's something that requires high aptitude in English, high aptitude in computers and electronics, and when we need these people to be able to do these things. And I think you need to understand as well that the process, products, and technology changes, say, sometime in 18 months. And people need to change also their competencies, technical and otherwise, to be able to adapt and compete in the global labor force. And I would like to say again that with our present programs with the LMDC as well as TESDA, this will help us in a long way in getting these people fully trained and fit for the needs of our companies. Now, well, not only Philips, but the other electronics and semiconductors companies in Laguna as well. So you see here the important role that TESDA is playing. It's really, here in Laguna, it's really down there on the ground level, helping in the pursuit of our vision of developing a workforce that is highly skilled and globally competitive. Ngunit hindi lamang pagsasanay ang binibigay ng TESDA. Ito ang kwento ni Jason De Los Reyes. Nag-start ako nung 94. Pag sali ako ng competition ng DSWD dati, nag-first. Tapos nakapag-exhibit sa Macau. Sa Macau? Nag-abroad ka ba dahil sa painting mo? Tapos, in-invite ako ng mga friends ko na maging guest artist sa exhibit nila sa Lakat. I see. Sa Lakat. Tapos, nung sumali ako ng contest sa TESDA, yung sa Avilympics. First time na isinali yung Avilympics sa skills. Olympics yun. Nag-gold ako. Napansin ko sa kanya, talagang para siya normal eh. Lahat ng gawain na kaya niya, nagagawa niya. Kahit na siya may kapansanan, nagagawa niya. Hindi ito naging sagabal para harapin niya yung kapansanan niya. Kaya nilang humarap at makisalamuha sa mga normal na tao. Kasi, kagaya nung nangyari sa Subic, ipinakita nila na kaya nilang makipagsabayan sa mga normal na tao. At mas magaling pa sila. Napasali ako ron through DSWD. Tapos, yan, sa TESDA. Tapos ngayon sa international yan, TESDA rin yung tumutulong sa amin. Malaki ang support ang ginagawa ng TESDA para sa kanila. Yung kasi yung nanalo kami sa Subic, kami na yung panlaban sa international sa FAG. Lahat ng financial support, moral support, at saka yung kung anumang mga bagay na kailangan nila, talagang sila yung nakakaalam ng lahat ng pangangailangan nila. Meron ako nakitang painting kanina na hindi pa tapos. Igawa mo rin yun? Hindi. Bali gawa yun nung tinuturuan ko. Pumunta sila sa amin, yung mother niya. Tapos tinanong niya sa akin kung magtuturo daw ako. Sinabi ko, sige. So, tinuturoan ko siya ngayon. Saka autistic siya.
Sana malinaw na sa inyo kung ano ang TESDA. Bilang pangwakas, kausapin natin si TESDA Director General Edicio de la Torre. Siguro sa likod ng mga gusali, ng mga makina, ng iba't ibang mga programa, pag titingnan mo kung ano talaga yung pinakadiwa ng TESDA, yun yung pananalig sa galing at talino ng Pinoy at Pinay. Pero yung galing at talinong yon, kailangang hubugin at bigyan ng pagsasanay para makatugon siya ng angkop doon sa mga pagkakataon at hamon. Pero kaya natin. Ang sabi ko nga sa salitang yung global competitiveness, ang magandang translation nun sa Tagalog ay yung handang makipagsabayan kanino man saan man. Ang mga produktong pumapasok, ang mga industriyang pumapasok sa atin, nangangailangan ng mas mataas na antas na ng teknolohiya, kaya nangangailangan rin ng mas mataas na antas ng kasanayan ng mga manggagawa. Siyempre, dahil sa kahirapan, kakulangan ng mga eskwelahan, mahal rin ang tuition. Kung minsan, yung potensyal, hindi nabibigyan ng pagkakataong yumabong. Kaya isa yun palagay ko sa amin. Ang problema dyan, bumibilis. No? Hindi ka na pwedeng sabihin, ako'y pang Kanayunan lamang, hindi pang lungsod, o ako'y pang Pilipinas lang. Yung pamantayan dapat ngayon, yung tinatawag sa English na benchmarking, dapat ang pamantayan mo na yung anong inabot sa ibang bansa. May mga kababayan tayong kaya makipagsabayan, yayaman, magaling, pero paano yung maiiwanan na hindi kayang sumabay dahil hindi nabigyan ng pagkakataon? At dalawa yan, pwedeng maiwanan ang kanayunan ng lungsod. Pwedeng maiwanan ng industriya ang agrikultura. Pwedeng maiwanan ng may nakagraduate at may puhunan ang mga mas mahirap. Ang isa ngayong hamon ay paano mo tutulungan lahat sa iba't ibang antas. Hindi para sila mapantay, hindi naman mangyayari yun. Pero yung sabi nga, pwedeng sumabay sa kanyang kaya. Yung palagay ko pinakamalaking hamon sa buong Pilipinas at particularly sa TESDA. Kalahati ng ating mamamayan na may kakayahan hanggang technical ay kababaihan. Pero dapat bigyan ng pagkakataon. Kahit yung may mga kapansanan. Ang tingin ko sa mga tao may kapansanan, wag mong tingnan yung kapansanan, tingnan mo yung kanyang kakayahan. No? Pagkatapos, bigyan mo ng pagkakataon yun, di matatakpan niya at mapupunuan yung kanyang kakulangan. Kuminsan kasi masyado tayong nakatutok kung saan tayo kulang. Magsimula tayo kung saan meron pa tayo. At tapos yun ang ating palaguin. At yun ang magtatakip sa ating kakulangan. Ang TESDA ay maraming kabalikat. Ang papel ng TESDA ay pag-ugnay-ugnayin sila, tulungan, alalayan. Sabi, English nga parang catalyst. Yung mga nagtutulungan na, pag pumasok ka, lalong bumilis. Pero sa loob ng mga 5 hanggang 7 taon, mas lalaki ang papel ng industriya sa pagtitraining, mas lalaki ang papel ng mga pribadong sektor, ng mga NGOs, ng mga LGUs. Pero ang TESDA ay nandun pa rin. Alalay, sabi nga namin, partner, kabalikat. Yun ang nakikita kong papel ng TESDA. Magpapakahusay, pero higit sa lahat, lalong patitingkarin at pahuhusayin ang papel ng iba't ibang mga kabalikat nito. Meron tayong tula dati, hindi ba, yung sa grade school, who has seen the wind, neither you nor I, but when the leaves are moving, the wind is blowing by. Parang gano'n TESDA dapat eh. Pag kumikilos ang manggagawa, ang industriya, ang pahalaan, ganyan, kahit hindi mo makita ang logo ng TESDA, nangangahulugang nandun ang TESDA. Sapagkat kumikilos, nagsasanay, at higit sa lahat, nagkakatulungan at nagkakaugnayan. Pero wag ho tayong mawalan ng pag-asa at pananalig sa ating sarili. At makakaasa po kayo, ang TESDA ay kaagapay ninyo sa paglinang, pagpapaunlad ng biyaya, ng galing at talinong pinagkaloob sa atin na may kapal. At sa pagtutulungan yan, makakaasa po tayo na babasbasan niya ang ating pagsisikap at darating ang panahon, ang ating pag-asa ay magkakaroon ng kaganapan.